Magandang gabi mga ka-amazing! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI, TV Fusion and Tagalog Stories, ang tahanan ng mga kwentong kababalaghan, katatakutan at kagila-gilalas na kwentong Pilipino. At narito na naman tayo ngayon para sa isang kwentong nakakatindig balahibo, magpapakaba at magbibigay sa atin ng mga hindi inaasahang aral mula sa mga hiwaga ng ating sariling bayan. Handa na ba kayo? Siguraduhin ninyong nasa ligtas kayong lugar. Patay na ang ilaw at mahigpit na ang hawak niyo sa inyong kumot. Dahil ang kwentong ito ay hindi basta-bastang kwento lang. Kaya, mga ka-amazing, simulan na natin ang kwento. Tara, magsimula na tayo. Sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Quezon, kilala ang isang matandang albularyong si Mang Lino. Isa siyang tahimik ngunit respetadong tao, tagapayo ng mga may sakit, tagagamot ng mga adansinumpa at tagapamagitan sa mundo ng tao at mga nilalang na hindi nakikita. Marami ang natulungan niya at marami rin ang lihim na takot sa kaniya. Sabi ng mga matatanda, may kausap daw siyang anino tuwing gabi at may mga bulong sa kanyang kubo na hindi sa kanya nanggagaling. Isang araw, pumanaw si Mang Lino sa edad na 94. Walang pamilya, wala ring kamag-anak. Ngunit kahit ganoon, buong baryo ang dumalo sa kanyang libing. Tila ba sa pilitan silang tinatawag ng isang puwersang hindi nila maintindihan. Sa gitna ng ulan, inilagak ang kaniyang katawan sa sementeryo sa ilalim ng isang matandang puno ng balete. Sa kanyang nicho, inilagay ang isang kandila, matangkad, kulay itim at may amoy na kakaiba. Parang usok, damo at lumang insenso. Nagsimula ang hiwaga pagkatapos ng libing. Kahit anong lakas ng ulan, hangin o bagyo, hindi namamatay ang apoy ng kandilang iyon. Si Tonyo, ang tagabantay sa sementeryo, ang unang nakapansin. E paano yon? Kahapon binuhusan ko na ng tubig, andun pa rin yung apoy. Sinindihan mo ulit? Tanong ni Lita, ang kanyang misis. Hindi. Tingin ko, hindi talaga yun ordinaryong kandila. Isang linggo matapos mailibing si Mang Lino, may 3 kabataang tambay ang nagpunta sa sementeryo upang mag-trip. Sina Jomar, Dexter at Mario. Lasing. May dalang lighter at tawa ng tawa. Tingnan natin kung gaano katindi yang kandila ng engkantadong albularyo na yan. Sabay buhos ni Dexter ng soft drinks sa apoy. Walang nangyari. Buhay pa rin ang apoy. Baka may trick lang yan. Sigaw ni Jomar habang kinuha ang lighter fluid at pinuhusan ang paligid ng kandila, sabay sindi ng apoy. Wala pa ring epekto. Pagka-uwi nila, nag-iba ang takbo ng gabi. Una si Dexter. Sa pag-uwi niya, habang naglalakad, sa eskinita nakarinig siya ng mga yabag sa likuran. Pagtalikod niya, wala. Pero sa bawat hakbang, may kasunod. Pagdating sa tapat ng bahay, may narinig siyang tinig. Bakit mo sinubukang patayin ang apoy? Kinabukasan, patay na si Dexter. Nakapikit, nangingitim ang katawan, at sa kanyang palad, may marka ng kandila. Sumunod si Jomar. May nagpakita, raw sa salamin habang naliligo. Isang matandang lalaki, may itim na mata, at nagsindi ng kandila sa kanyang harapan. Si Mario, nawala na lang bigla. Hanggang ngayon, di na nakita. Nabalitaan ito ng mga taga-baryo. Isa sa kanila, si Aling Rosa, ay dating estudyante ni Mang Lino sa lihim.
Ang kandilang yon, hindi yan basta-basta. Iyon ang bantay ng kaluluwa ni Mang Lino. Hanggat buhay ang apoy, nakakulong ang kanyang espiritu sa kabilang mundo. At kapag sinubukan mong patayin ito, ang bantay ay susunod sa iyo at ang kaluluwa ay susubukang lumaya. Ngunit may hindi alam ang lahat. Sa likod ng lahat ng ito, may nagmamasid. Si Father Ruel, ang bagong talagang pari sa baryo, ay tahimik na nagmamasid mula sa simbahan. Nakapansin siya ng kakaibang enerhiya sa sementeryo. Pinuntahan niya ito isang gabi, dala ang Biblia, holy water at rosaryo. Lumapit siya sa kandila. Tiningnan niya ito ng matagal. Espiritu ng kadiliman, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Sigaw niya sabay buhos ng banal na tubig. Nagliyab ang kandila sa bughaw na apoy at mula sa usok ay unti-unting lumitaw ang anyo ni Mang Lino, nakalutang, nakadilat at galit na galit. Hindi na nakita si Father Ruel kinabukasan. Ang simbahan, isinara ng biglaan. Walang paliwanag. Mula noon, gabi-gabi, may naririnig na bulong mula sa nicho. Ang baryo ay unti-unting naging tahimik ngunit mas malamig, mas mabigat. At may mga bagong mukha sa baryo, parang dayuhan pero pamilyar. Isa sa kanila, isang lalaking sakang, mahaba ang kuko at may amoy insenso. Ang tanong, sino siya? At bakit tuwing dumadaan siya sa nicho ni Mang Lino, napapangiti siya habang sinisindi ang sariling kandila? Makalipas ang ilang linggo matapos ang pagkawala ni Father Ruel, nagsimulang mamataan ng mga residente ng baryo ang mga kakaibang pangyayari. Tuwing 2:00 ng madaling araw, may umiikot sa kalsada. Isang matandang lalaking tila bagong ligo. Basa ang kasuotan at may daladalang lumang sulo. Hindi ito naglalakad, kundi dumudula sa lupa, parang anino na may katawan. May mga nagsabing nakita nila itong lumuluhod sa harap ng nicho ni Mang Lino. Saka biglang naglalaho. Isang araw, bumalik si Erica, isang batang babae na lumaki sa baryo ngunit lumuwas ng Maynila para mag-aral. Isang medical intern ngayon, bumalik siya upang pag-aralan ang kaso ng sunod-sunod na pagkamatay at pagkawala sa kanilang lugar. Nauugnay daw lahat sa isang nicho, sa isang kandila. Alam niyo bang may ganitong uri ng phenomenon sa ibang bansa? Tanong niya kay Aling Rosa habang in-interview niya ito. Hindi, Hija. Hindi ito Western horror. Ito ay atin. Taglay nito ang lumang hiwaga ng ating mga ninuno. Si Mang Lino ay hindi basta albularyo. Isa siyang bantay pinto, tao na ginawang tagapag-ingat ng lagusan sa pagitan ng mga mundo. At kapag nawala ang kandila, tapos na ang pagbabantay. Bubukas ang pinto. Sinubukang pag-aralan ni Erica ang kandila. Lumapit siya isang gabi, may dalang recorder, infrared camera at ilang scientific tools. Inupuan niya ang lugar magdamag. Habang nag-aabang, biglang bumugso ang malamig na hangin. Napatayo siya. Napatutok ang kamera sa kandila. Bigla itong sumiklab sa itim na apoy. Mula sa likod ng lente, nakita niya isang lalaking nakatayo sa tabi ng kandila. Mahaba ang buhok, wala ang mga mata, at tila sinisilip siya kahit walang eyeballs. Tama na ang pag-uusisa. Bumagsak ang kamera. Nang itaas ni Erica ang ulo, wala na ang lalaki. Ngunit naramdaman niya may nagbago. Ang paligid biglang nanahimik. Wala na ang mga kuliglig. Wala na ang hangin. Pati sariling hininga niya
parang hindi na marinig. Mula sa ilalim ng lupa, may gumapang. Isang boses na sabay-sabay na panlalaki at pambabae, matanda at bata. Isa ka rin pala sa mga hinirang. Sumunod na araw, si Erica ay hindi na makausap. Parang tulala, nakatitig lang palagi sa direksyon ng sementeryo. Paulit-ulit ang sinasabi, hindi ito kandila, ito ay susi. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, isang grupo ng kabataang esoteriko na nagngangalang mga mata ng anino ay biglang lumitaw. May suot silang itim, may tattoo ng kandila sa batok at tila may alam tungkol sa lihim ng nicho. Ang leader nila ay si Eman, isang dating seminaristang napaalis dahil sa sobrang interes sa demonology. Kailangan nating mahanap ang katawan bago tuluyang mamatay ang apoy, bulong niya sa grupo. Bakit? Dahil kapag namatay ito, hindi lang kaluluwa ni Mang Lino ang lalaya, kundi pati ang mga tinago niyang nilalang sa kabilang mundo. Sa di kalayuan, sa loob ng isang abandonadong bahay na may bubong na binutas ng bagyo, nakatayo ang isang nilalang. Hindi ito tao. Mata, nito'y parang kandilang may apoy sa gitna ng iris. Lumapit siya sa isang altar, kinuha ang lumang larawan ni Mang Lino at pinigkas. Tapos na ang iyong pagbabantay. Ihanda mo ang katawan. Sa sementeryo, sinimulan ng mamatay ang kandila, unti-unti, pabuga-buga. Ngunit sa bawat pagkurap ng apoy, may liwanag na lumalabas mula sa ilalim ng nicho. Parang may umuusbong, parang may muling isisilang. Sa loob ng baryo ng San Roque de la Luna, unti-unting nararamdaman ng mga tao ang hindi maipaliwanag na bigat sa paligid. Ang hangin ay tila mas madikit. Ang gabi mas mahaba kaysa dati. At sa bawat hating gabi, parang may mga matang nanonood mula sa kadiliman. Ang kandila sa nitso ni Mang Lino ay ngayon halos kapos na. Ang apoy nito, kagaya ng huling hininga ng isang matanda. Mahina, nanginginig at palaging papatayin, ngunit hindi natutuloy. Sa kabilang dako, si Erica, na dating tulala, ay biglang bumalik sa sarili. Ngunit hindi siya ang dating Erica. Tahimik siya, maputla. At sa kanyang kanang mata, may maliit na apoy na hindi namamatay. Kapag nakatitig ka sa kanya, para kang hinihigop papasok sa isang walang katapusang dilim. Bumisita siya kay Aling Rosa. Aling Rosa, handa na akong magbukas ng lagusan. Aniya, malamig ang tinig, parang hindi galing sa kanya. Napaatras ang matanda. Anak, hindi ikaw yan. Lumalaban pa ang kaluluwa mo. Pero kung itutuloy mo yan, masama ang kahihinatnan ng buong baryo. Ngunit, ngumiti lang si Erica. Isang ngiting hindi niya dating ginagawa, parang pag-aari ng iba. Samantala, ang grupo ng mga mata ng anino sa pamumuno ni Eman ay nagtipon sa lumang kuweba sa likod ng bundok. Doon nila dinala ang lumang aklat ni Mang Lino na palihim na ninakaw mula sa kanyang lumang kubo. Nasa pahina 60, wika ni Eman, ang ritual upang pansamantalang isara ang pinto ng kaluluwa kahit mamatay ang kandila. Ngunit may babala sa libro, kapag ginamit ang ritual ng pagsasara, isang kaluluwa ang kailangang ialay bilang kapalit. Natahimik ang grupo. Sino ang mag-aalay? Tanong ni Nelo, isa sa pinakabata sa kanila. Kung walang kusang loob, kukunin ng pinto ang pinakamaselan ang damdamin. Habang nagaganap ito, sa sementeryo, isang bata ang nawala.
Si Lino Jr., apo ng yumaong Manglino na bagong dating mula Cebu. Hindi siya nakilala ng marami dahil anak siya ng anak ni Manglino na matagal nang nawalay. Huling nakita si Lino Jr. na nakaupo sa harap ng nicho, kinakausap ang kandila. Lolo, ako ba ang susunod mong katawan? Sa loob ng panaginip ni Erica, nakalutang siya sa madilim na dagat. Sa ilalim, may pinto, lumang kahoy, maraming uukit ng mga sinaunang simbolo. At sa ibabaw nito'y may tatak ng kandila. Mula sa kabilang panig ng pinto, may kumakatok. Mahinang katok na may dalang pagmamakaawa. Tok! 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 Erica, ako, ito. Tinig iyon ni Manglino. Ilabas mo ako. Sandali lang, sandali lang. At pangako, ikaw ang pipili ng susunod na katawan. Magiging iyo ang kapangyarihan ko. Ang buhay mo, walang hanggan. Napaluha si Erica. Pero sa likuran niya, naroon si Aling Rosa. Nasa panaginip din, hinila siya palayo. Huwag mong buksan ang pinto. Isa siyang nilalang na hindi dapat bumalik. Isa siyang bantay, oo, pero bantay ng kadiliman. Sa paggising niya, umiiyak si Erica. Ngunit wala ng luha sa kanyang mata. Apoy na ang tumulo. Tumayo siya. Sapat na. Hindi na ako magiging susi. Ako ang magiging tagapagpantay. Ngunit huli na ba ang lahat? Sa sementeryo, pumatay na ang kandila. Hindi sa ulan, hindi sa hangin, kundi sa kusang loob. Isang matandang anino ang tumayo sa tabi ng nicho. Binigkas ang huling dasal ng pagpalaya at saka pinatungan ng basang dahon ng banaba ang apoy. Unti-unti itong naglaho. Nang tuluyang mamatay ang apoy, lumindol ng bahagya. Umuga ang lupa sa sementeryo. May sumingasing mula sa ilalim ng nicho. At ang balete sa tabi nito ay unti-unting natuyo. Mula sa ilalim, pumangon ang kaluluwa ni Manglino. Ngunit hindi siya matanda. Hindi siya tao. Isa siyang nilalang na walang mata. May mga ugat sa balat. At may tinig na tila pinaghalong boses ng lahat ng namatay sa baryo. Laya na ako at tumingin siya sa direksyon ni Lino Jr. na tahimik lang nakatayo, ngayon ay nakangiti. Salamat, Apo. Sa sakripisyo, sa mga sumunod na araw, ang baryo ng San Roque de la Luna ay tila napasa ilalim sa isang malalim na anino. Ang mga tao na dati tahimik lang sa gabi, ngayon nagigising sa gitna ng takot. May mga kwento na nangyayari ang mga hindi maipaliwanag, mga alulong sa kadiliman, mga aninong dumadaan sa mga bintana, mga matang nagmamasid mula sa dilim. Si Lino Jr., ang apo ni Manglino, ay naging sentro ng mga usap-usapan. Hindi siya matanda, ngunit tila mas matanda kaysa sa kanyang edad. May kakaibang liwanag sa kanyang mga mata, isang apoy na hindi nasasaktan ng ulan o hangin. Isang gabi, lumapit si Erica sa kanya, hawak ang lumang aklat ni Manglino. Ako na ang tagapagbantay ngayon, ang sabi niya. Ngunit ngumiti lang si Lino Jr. ng malamig. Hindi pa, Tito. Ako ang susi sa lahat ng ito. Samantala, nagtipon-tipon ang grupo ng mga mata ng anino sa kuweba sa bundok. Ipinagpatuloy nila ang pag-aaral sa aklat. Naghahanap ng ritual upang mapalakas ang kandila o upang tuluyang isara ang pinto ng kaluluwa ni Manglino. Ngunit may isang bagong miyembro, si Eman, na lihim na nagbabantay. Isang babae na may mahahabang kuko mata na pula sa dilim at ngiting hindi maipaliwanag.
Siya si Marikit, isang engkantada na may sariling agenda. Hindi siya gusto ang kalayaan ni Mang Lino. Ang gusto niya ay ang kapangyarihan na dala ng kandila. Isang gabi, habang ang kandila ay kumikindat-kindat sa ilalim ng punong balete, biglang nagbago ang paligid. Isang malakas na hangin ang dumaan, parang bumalot sa buong sementeryo. May narinig na sigaw. Isang boses na mula sa kailaliman ng lupa. Hindi pa tapos ang laban. Mula sa anino, lumabas si Mang Lino. Hindi na ang matandang albularyo na kilala ng baryo, kundi isang nilalang na gawa sa apoy at usok na may mga ugat na parang bakal sa balat. Lumapit siya kay Lino Jr. at sinabi, "Handa ka na ba?" Ngunit sa likuran nila si Marikit ay nakangiti. Pinagmamasdan silang lahat. Ang kandila ay di lang bantay, bulong ni Marikit sa sarili. Ito ang susi sa kapangyarihan na magbibigay buhay sa mga nawalang kaluluwa. Nang dumako sa kuweba si Eman at ang grupo, sinalubong sila ng isang malamig na hangin. Malapit nang matapos ang dilim, ang sabi ng isang boses. Sa bahay ni Aling Rosa, nakatanggap siya ng bisita. Isang lalaking may puting damit at may hawak na krus. Hindi ito ang tamang daan, sabi ng lalaki. Ano po kayo? Tanong ng matanda. Tagapangalaga ng balanse, kailangan natin itong pigilan bago tuluyang masira ang mundo na alam natin. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kandila ay muling sumiklab. Hindi na ito basta apoy. Ito ay apoy na may sariling buhay. Isang apoy na naghahanap ng katawan. Habang patuloy ang gabi sa San Roque de la Luna, unti-unting nagsimulang maramdaman ng mga tao ang pag-iinit ng kapaligiran. Ang dating malamig na hangin ay ngayon nagdadala ng amoy ng usok, apoy at lumang lupa. Si Lino Jr. ay naging higit pa sa isang bata. Lumalakad siya sa mga bakuran na parang sundalo, tahimik at alerto. Sa kanyang dibdib ay kumikislap ang maliit na kandila, ang apoy na di nawawala. Isang gabi, naglakad siya papunta sa lumang sementeryo. Dala ang aklat ni Mang Lino at may bitbit na isang itim na kahon. Doong nakatambay ang grupo ng mga mata ng anino kasama si Eman at si Marikit. Nagkatinginan sila nang makita si Lino Jr. Handa ka na ba? Tanong ni Eman. Tinutok ang ilaw ng flashlight sa mukha ni Lino Jr. Ngumiti ito ng malamig. Hindi pa. Biglang bumukas ang itim na kahon. Mula dito, lumabas ang isang malaulap na anino. Nanginginig at may mga matang naglalagablab. Dek, tunay na kapangyarihan ng kandila ay hindi ang apoy nito. Ito ay ang kaluluwa na nagbabantay dito. Paliwanag ni Lino Jr. Kung mawala ang tagabantay, mawawala ang ilaw. At kung mawala ang ilaw, mababalot ang mundo ng walang katapusang dilim. Sa likod ng bundok, si Aling Rosa at ang lalaking may hawak na krus ay naghahanda ng isang ritual. Kailangan nating itigil ito bago pa huli ang lahat, sabi ng lalaki na may pangalang Padre Mateo. Huwag mong kalimutan, anak. Paalala ni Aling Rosa, ang apoy ng kandila ay di madaling patayin. Kaya ang kaluluwa ang pinakamasakit na susugurin. Sa sementeryo, habang lumalalim ang gabi, ang apoy sa kandila ay nagsimulang kumislap ng maliwanag. Ngunit sa isang iglap, sumabog ang paligid ng liwanag. Isang makapal na usok ang bumalot sa lugar at mula rito, lumitaw ang isang nilalang matandang lalaki
na may mga ugat na tila bakal, mga mata ay apoy, at may hawak na lumang tungkod. Ito si Mang Lino, ngunit hindi na siya tao. Siya na ang pinagsamang espiritu ng apoy at bakal, isang nilalang na isinumpa upang magbantay magpakailanman. Handa ka na, Apo, wika ni Mang Lino kay Lino Jr. Oo, Lolo. Ngunit hindi ko hahayaan na ang dilim ang maghari, sagot ni Lino Jr. Ngunit si Marikit na nakatago sa dilim ay naglakas loob lumapit. Ano ang balak ninyo? Tanong niya na may tinig na parang hangin sa gabi. Pipigilin namin ang kadiliman, sagot ni Lino Jr. Ngunit ngumiti si Marikit ng masama. Kapangyarihan ko ang kandila. Kapangyarihan niyo ang hangin. Ngunit tandaan, ang tunay na laban ay wala pa rito. Sa ibang bahagi, si Erica ay natagpuan ng Padre Mateo sa bahay ni Aling Rosa. Nanginginig, pero may apoy sa mga mata. Hindi ako ang tagapagbantay. Ngunit may nalalaman ako na makakatulong. Sabi niya, sabihin mo, utos ni Padre Mateo. Habang papalapit ang umaga, ang apoy sa kandila ay patuloy na nagliliyab. Hindi na ito basta apoy, kundi isang pinto na unti-unting bumubukas. At mula sa likod nito, may isang anino na naghihintay. Isang aninong handang sakupin ang katawan na magiging bagong tahanan. Sa unang sinag ng umaga, nagtipon ang ilang matatanda sa plaza ng baryo, dala ang kanilang mga krus at dasal. Naroon si Aling Rosa, si Padre Mateo, at ilang mga kabataan, kabilang si Erica na muling nakabalik sa kanyang sarili. Ngunit may taglay na kakaibang lakas. Ang laban na ito ay hindi lang para sa atin. Wika ni Padre Mateo habang pinagmamasdan ang kandila sa nicho na unti-unting nagliliyab sa kanyang sariling apoy. Ito ay laban para sa kaluluwa ng bawat isa sa atin. Sa sementeryo, si Lino Jr. at ang aninong anyo ni Mang Lino ay naghaharap sa ilalim ng balete. Nakatingin si Lino Jr. sa apoy na nagsisilbing susi sa kanilang kapalaran. Handa na akong tanggapin ang lahat, sabi ni Lino Jr. habang hawak ang itim na kahon. Ngunit biglang lumitaw si Marikit, ang engkantada, may hawak na gintong kandila na kumikislap sa dilim. Hindi kayo magtatagumpay, sabi niya nang may matinding tinig. Sapagkat ang kandilang ito ay hindi lamang bantay, ito rin ang pintuan sa kapangyarihan. Sa loob ng bahay ni Aling Rosa, isang matandang babae ang bumukas ng isang lihim na drawer at kinuha ang isang maliit na kahon na puno ng mga antigong relihiyoso at mga halamang gamot. Dito nakatago ang tanging paraan para makipag-usap sa kaluluwa ni Mang Lino, paliwanag niya kay Erica. At ito ay may kapangyarihang magpatahimik sa apoy ng kandila, ngunit may kapalit. Habang nagpapatuloy ang gabi, naramdaman ng lahat ang pagigting sa hangin. Isang malakas na sigaw ang bumalot sa hangin, tila isang hamon mula sa kabilang mundo. Hindi pa tapos ang laban, sigaw ng isang tinig mula sa kadiliman. Nakita nila kung paano naglalakbay ang apoy mula sa kandila, patungo sa kalangitan, tila naghahanap ng bagong tahanan. Si Erica, si Lino Jr. at ang grupo ng mga mata ng anino ay nagtipon upang harapin ang hamon. Ngunit sa likod nila, si Marikit ay lihim na nagplano, handang sakupin ang kapangyarihan ng kandila para sa kanyang sariling hangarin daw ang kandila
ay patuloy na nagliliyab, hindi kailanman nauubos. Sa bawat pagkurap nito, nagiging mas malakas ang puwersa ng dilim. At sa likod ng bawat apoy, may isang aninong naghihintay. Pagkatapos ng gabing iyon sa sementeryo, unti-unting naging malabong ang linaw ng mundo ng mga taga San Roque de la Luna. Ang gabi ay mas mahaba at mas malamig kaysa dati, at ang hangin ay parang may dalang mga bulong mula sa kabilang buhay. Si Lino Jr. ay hindi na lamang isang bata. Siya ay naging tagapamagitan sa pagitan ng mga buhay at mga patay. Dala ang apoy ng kandila sa dibdib. Isang apoy na hindi nasasaktan ng ulan o hangin. Isang gabi, habang nag-iisa sa tabi ng nitso ni Mang Lino, biglang lumabas mula sa dilim ang isang anino. Ito ay si Mang Lino. Hindi na siya matandang albularyo, kundi isang nilalang na nasa pagitan ng buhay at kamatayan, ang tagapangalaga ng kandila. Hindi mo kailangang matakot, Apo. Wika niya, ang tinig ay parang alab ng apoy, ngunit may isang bagay na dapat mong malaman. Ang kandila ay pintuan, at hindi ito magtatagal kung hindi mo ito aalagaan. Sa kabilang banda, si Erica ay nakipag-alyansa kay Padre Mateo at Aling Rosa. Pinag-aralan nila ang lumang aklat upang hanapin ang ritual na makakapigil sa pagkalat ng kadiliman. Ngunit may babala ang aklat. Kapag nilapastangan ng apoy, may kaluluwang magbabayad ng dusa. Dumating si Marikit sa baryo, dala ang kanyang makapangyarihang kandila. Siya ay isang engkantada na matagal nang naghahanap ng pagkakataon upang makuha ang kapangyarihan ng kandila ni Mang Lino. Pinlano niyang sakupin ang apoy at ang kaluluwa ni Mang Lino upang siya ang maging tagapangalaga. At sa gayoy, makontrol ang pagitan ng buhay at kamatayan. Isang gabi, nagtipon-tipon ang mga taga-baryo sa harap ng lumang balete, handang ipagtanggol ang kanilang sarili. Si Lino Jr., si Erica, Padre Mateo at Aling Rosa ay magkasamang nagdasal habang pinapangalagaan ang kandila. Ngunit biglang dumaan si Marikit, ngumiti ng masama at itinuro ang kanyang kandila. Hindi ninyo maiwasan ang pagbabalik ng dilim. Ang bulong niya ay parang hangin sa gabi. Ang kandilang ito ang tunay na susi sa lahat. Sa gitna ng pagtitipon, ang apoy ng kandila ni Mang Lino ay kumislap ng husto. Ang apoy na hindi kailanman nauubos ay nagsimulang sumabog. At sa loob ng liwanag, lumitaw ang isang anino, isang nilalang na nag-aanyong tao, ngunit may mga matang naglalagablab. Ito ang espiritu ng kandila, ang tagabantay na handang pumili ng bagong katawan. Handa na ako, Anang Anino, tumingin kay Lino Jr. at sa lahat ng naroroon. Handa na akong muling mabuhay. Habang naglalakbay ang gabi sa San Roque de la Luna, ang paligid ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan. Parang naghahanda ang kalikasan sa isang malalim na bagyo na hindi nakikita. Si Lino Jr., si Erica, Padre Mateo at Aling Rosa ay nagtipon sa harap ng nitso ni Mang Lino. Ang kandila ay patuloy na nagliliyab, naglalagablab sa hangin na tila sumisigaw sa mga tao. Hindi pa huli ang lahat, wika ni Padre Mateo. Hawak ang kanyang rosaryo at nakayuko sa dasal. Ang apoy na ito ay hindi lamang liwanag ng kaluluwa, ito rin ang susi sa balanse ng mundo.
Ngunit sa dilim, si Marikit ay naglalakad ng tahimik. May dalang gintong kandila na patuloy ang pagningning. Sa kanyang mga mata ay isang apoy na hindi matatahimik. Biglang lumitaw ang anino mula sa kandila ni Mang Lino. Isang nilalang na may apoy sa mga mata at kamay, ngunit may malamig na hangin sa paligid. "Handa na ako," sabi nito. Tumingin kay Lino Jr. "Ako ang tagabantay ng apoy, ngunit ako rin ang tagapagdala ng sumpa." Si Lino Jr. ay lumapit, hawak ang itim na kahon na naglalaman ng mga lumang lihim at ritual. "Hindi natin pwedeng hayaan na si Marikit ang maghari," wika niya ng may tapang. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang engkantada, si Marikit, ang engkantada ng dilim, at ang espiritu ni Mang Lino, tagabantay ng kandila. Habang sila'y nag-aaway, si Erica ay naghanap sa lumang aklat ng ritual na maaaring magdala ng kapayapaan sa apoy. "Kung ipagpapatuloy ang labanan," sabi ni Erica, "ang apoy ay maaaring tuluyang mamatay at magbukas ang pinto ng kadiliman." Sa kabilang dako, nagtipon ang mga taga-baryo upang tulungan ang apat. Nagdala sila ng mga halamang gamot, mga krus at mga kandila. Sa gitna ng kaguluhan, unti-unting napansin nilang ang kandila sa nicho ay unti-unting bumababa ang apoy. Ang apoy na hindi kailanman nauubos ay unti-unting nanghihina. Sa oras na iyon, lumabas ang isang anino mula sa dilim, isang espiritu na may pangalang Dulong. Siya ang nagbabantay sa pagitan ng apoy at dilim, at ngayon ay handang pumili ng panig. Sa mga susunod na sandali, wika ni Dulong, ang lahat ay magbabago. Ang apoy na ito ay hindi lamang liwanag. Ito ang susi ng kapalaran ng kaluluwa. "Handa na ba kayo sa katotohanan?" tanong ni Lino Jr. sa lahat. Hindi na sagot ang bumalik, kundi ang mga titig na puno ng takot at tapang. Sa gitna ng lumalalim na gabi sa San Roque de la Luna, ang apoy ng kandila ni Mang Lino ay unti-unting nanghihina. Ang ilaw na kailanman ay di nauubos ay ngayon ay tila nagbabadya ng panganib. Sa tabi ng nicho, nagtipon ang lahat. Si Lino Jr., si Erica, si Padre Mateo, si Aling Rosa, pati na si Marikit na may hawak na gintong kandila. Lumutang mula sa dilim, si Dulong, ang espiritong tagabantay ng pagitan ng apoy at dilim. Ang kanyang anyo ay mistulang anino ng hangin, ngunit ang kanyang mga mata ay may ningning na naglilihim ng kapangyarihan. Hindi na pwedeng maging balanse ang mundo kung patay na ang ilaw, wika ni Dulong. Ngunit ang liwanag na ito ay may kalakip na sumpa. Ang tagabantay ng apoy ay kailangang mag-alay ng isang buhay upang manatili itong nagliliyab. "Hindi namin hahayaang mangyari iyon," sigaw ni Lino Jr. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. "Hindi kami magpapabaya sa apoy ng lolo ko." Ngunit nang tumingin siya kay Marikit, nakita niya ang isang malupit na ngiti sa labi nito. "Hindi mo na iintindihan ang kapangyarihan ng kandila," sagot ni Marikit. "Ang ilaw nito ang susi sa pagitan ng mundong ito at ng kabilang buhay. Kapag namatay ang apoy, ang kaluluwa ni Mang Lino ay lilipad, hahanap ng bagong katawan. Hindi lang sa iyo, kundi sa kahit sino." Sa paglipas ng mga sandali, nagsimula ang ritual na pinangungunahan ni Padre Mateo at Aling Rosa. Si Erica
ay bumulong ng mga dasal mula sa lumang aklat habang hawak-hawak ang itim na kahon. Biglang lumutang ang apoy ng kandila, mas maliwanag at mas matindi kaysa dati. Ang init nito ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, parang nagbabadya ng isang malakas na puwersa. Ngunit hindi ito naging sapat para pahupain ang mga nilalang ng kadiliman. Si Marikit ay sumugod, dala ang kanyang gintong, kandila na nagsisilbing kapangyarihan ng dilim. Nagkaroon ng matinding sagupaan sa pagitan nila. Ang apoy at ang dilim ay nagsimulang magsalungatan. Isang labanan ng liwanag at anino na nagdudulot ng malakas na hangin, mga sigaw at mga alon ng enerhiya. Sa gitna ng kaguluhan, si Lino Jr. ay naisip ang isang matapang na hakbang. Dahan-dahan niyang inilapit ang itim na kahon sa kandila. Kung ang kandila ay pintuan, dapat nating isara ito ng matatag. Sigaw niya. Nilapat niya ang kamay sa apoy ng kandila. Ramdam niya ang init na parang apoy ng buhay. Ngunit sa halip na masunog, ang apoy ay dumampi sa kanyang palad na parang isang malambot na halik ng hangin. Mula sa itim na kahon, lumabas ang mga sinaunang salita na bumalot sa paligid ng kandila. Ang apoy ay kumislap ng mas maliwanag at ang anino ni Mang Lino ay muling nabuhay. Ngunit ngayon ay puno ng kapayapaan at lakas. Si Marikit ay unti-unting nanghina. Ang kanyang gintong kandila ay naglaho ng parang bula sa hangin. Hindi pa tapos ang laban, bulong niya bago siya tuluyang naglaho sa dilim. Pagkatapos ng tagpo, nanatili ang mga tao sa plaza, nakatitig sa kandilang patuloy na nagliliyab. Ang apoy na hindi kailanman nauubos. Nangiti si Lino Jr. Alam niyang hindi lang siya ang tagapangalaga ng apoy, kundi ng kinabukasan ng kanilang bayan. Diyan nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa paglalakbay na ito sa mundo ng hiwaga, apoy at anino. Sana ay nagustuhan ninyo ang kandilang di nauubos at naipadama ko sa inyo ang kakaibang takot, tapang at pag-asa. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-comment dito sa channel na Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories para mas marami pa tayong kwentong tulad nito. At syempre, mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod nating kakatakutang kwento. Hanggang sa susunod nating pagtakbo sa dilim, mga ka-amazing. Mag-ingat kayo at maniwala kayo dahil sa bawat anino ay may apoy na naglalaban. Paalam!